ang ating bibigyang pansin o pag-aaralan naman ngayon ay isa sa gamit na talata sa Biblia, may kaugnayan sa pagpuprovide ng Diyos ng pangangailangan. Ginagamit ito bilang pang-aliw sa mga taong nakakaranas ng kagipitan. Pag may nagkwento sa kanila o pag may nalaman silang tao na nagigipit, kinakapos, ginagamit nila ang talatang ito, sinesend nila, sineshare nila, pinapadala nila. Ano ang talatang ito na ating bibigyang pansin? Nasa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 11. Sabi rito, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Masasabi ko na ang talatang ito ay totoo. Sabihin ng lahat, totoo. Totoo. Isa pa, totoo. Totoo. Ang talatang ito ay totoo. At ito'y pinatutunayan ng Diyos sa lahat ng panahon. Noon hanggang ngayon, ito ay totoo. Ngunit, gusto kong ipaunawa sa lahat ng tao na nakakapakinig ng mensaheng ito. Lalo na sa kanila na gumagamit ng talatang ito na pang-aliw o pang-encourage sa sino mang nakakaranas ng kagipitan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang talata pong ito ay hindi para sa lahat ng tao. Huwag kayong magugulat. Huwag kayong magtataka. Ang Philippians chapter 4 verse 19 at ang mga nakapaloob na katotohanan sa talatang ito ay hindi para sa lahat ng tao. Ito, ang mensaheng nakapaloob dito ay para sa mga tiyak na individual. Kaya nagkakamali ang sinuman na basta lamang quote ng quote sa Bible. At dahil dito, anong resulta? Yung iba nagtataka, nagtatanong, nagkakaroon ng question sa Diyos. Bakit hindi nangyari sa akin? Inakasulat sa Biblia. Bakit hindi nahayag sa pamilya namin? Sabi, nung kaibigan ko, isinare sa akin na sa Bible daw, and God will supply all your needs. Pero bakit hindi natutugunan ang aming pangangailangan? Aking ipauunawa sa inyo, kanino totoo at magiging totoo ang nakapaloob na katotohanan sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 11. Kanino totoo ang pagpupuno ng Diyos ng bawat kailangan? Makinig kayo mabuti. Panginoon, dalangin ko na ang lahat ng nakakapakinig nito ay buksan mo ang puso. Makinig ng may pananampalataya upang matanggap nila ang katuruang nakapaloob dito. Praise God. Kanino totoo ang salitang ito ng Diyos? Unahin natin ang pagpapaliwanag sa paraang konteksto. Ayan. Pag sinabing kontekstong pagpapaliwanag at pagbibigay ng malinaw na kahulugan ng talata, context principle, ang tawag po dito, ay ikinukonsidera para maipaliwanag ng tama ang Biblia o ang talata sa Biblia, kailangang ikonsidera ang mga naunang talata at ang susunod na talata. Ayan. Kaya, maiintindihan natin kanino totoo ang pangakong ito ng Diyos. Ang una ay ito. Ito ay sinabi para sa mga taga-Filipos. O tignan nyo, verse 15. At kayo mga taga-Filipos. Sinulat po ang salitang ito, ang pinag-aaralan nating chapter 4 verse 19, that God will supply all their needs para sa mga taga-Filipos. Bakit para sa mga taga-Filipos? Bakit sinabi
na ang talatang ito o na pinag-aaralan natin ay para sa kanila. Ano ang dahilan bakit nagkaroon ng pangako ang Diyos ng ganito sa kanila? Makinig kayong mabuti. Sapagkat ginawa nila ng kabutihan si Pablo na lingkod ng Diyos. Yun ang isang dahilan. Kaya patutunayan ng Diyos ang kanyang pangako sa kanila. Ulitin ko, sapagkat ang mga taga-Pilipos ay gumawa ng mabuti kay Pablo na tunay na lingkod ng Diyos. Sabi, kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimulan ang Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, anong kasunod? Alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Napakalinaw. Kaya para sa kanila yung pangako, sapagkat nung panahong iyon, sila lamang yung nasumpungan na talagang tumulong, sumuporta kay Pablo. Talatang 16, anong kasunod? Sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sila naging maramot kay Pablo. Hindi naging tikom ang kanilang bibig para kay Pablo. Ang kanilang mga kamay ay naging bukas kay Pablo. Sinuportahan at tinulungan nila si Pablo. Kaya si Pablo, kahit nasa loob ng bilangguan, naranasan niyang managana. Sa talatang 18, datapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibas ay tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang sambyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubang nakakalugod sa Diyos. Nakaka-bless. Dahil sa kanila, naranasan ni Pablo na managana kahit nasa loob siya ng kulungan. Nung ako'y nasa Pilipinas, maraming karanasan ako ng pangangaral sa loob ng bilangguan. At nakita ko kung gaano kahirap, kagipit ang kanilang buhay ng mga nasa loob ng bilangguan. Yung iba umaasa lang sa dalaw ng iba para makatikim kahit isang tinapay. Nakita ko po yan nang ako'y nangangaral sa loob ng bilangguan. Hirap na hirap, gipit na gipit, halos walang makain. Pero si Pablo sa loob ng bilangguan, naranasang managana. Bakit? Ang mga taga-Pilipos ay totoong naging matulungin sa kanila. Naging matulungin sa kanya. At laging nagpapadala ng kanyang pangangailangan. Kaya maging maliwanag po sa atin na ang talatang ito ay para sa mga taga-Pilipos. Yung God will supply all you need ay para sa mga taga-Pilipos. At huwag kayong malulungkot. Pwede rin tayong mapabilang dyan. Sa papaanong paraan? Kung tayo ay magiging gaya ng mga taga-Pilipos. Magiging para sa atin din ang ating tinatalakay sa mga sandaling ito. That God will supply all your need. Kung magiging gaya ka ng mga taga-Pilipos. Anong ibig ko sabihin? Yung ikaw sa panahong ito ng COVID-19 ay masusumpungang laging handa na gawin ang gaya ng ginawa ng mga taga-Pilipos. Handang sumuporta sa mga ginagamit ng Panginoon. Handang tumulong sa mga nagpapagal para sa paglalathala sa pangangaral ng mabuting balita. Anong sabi ng Biblia sa Matthew chapter 10, verse 42? Tingnan ninyo ang napakahalagang katotohanan na sumusuporta sa ating tinatalagay ngayon. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa, anong kasunod? Pangalang alagad. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Hindi kailanman kakalimutan ng Diyos anumang gawang mabuti ng sinuman sa mga lingkod niya. Tingnan ninyo ang talatang ito.
Kahit tubig nga lang yung magawa nating itulong, ipainom sa lingkod ng Diyos. Hindi na mawawala ng ganti. Gagantimpalaan tayo ng Diyos. Ay kung hindi lang tubig ang ibigay natin, samahan pa natin ang tinapay. At patuloy na encourage sila na maglingkod at magpagamit sa Panginoon. Huwag kayong magtataka kung sa buhay nyo, iparanas ng Diyos yung kanyang ipinangako at ginawa sa mga taga-Pilipos. But my God shall supply all your needs. Yung supply dyan, yung all dyan, lahat, pasasaganain ka ng Diyos. Gawin mo lamang ang gaya ng ginawa ng mga taga-Pilipos. Kung may kilala kang pastor, church worker, malapit sa inyo, huwag kang mag-atubili. Naging handa kang sumuporta at tumulong sa kanila at patutunayan ng Diyos sa iyo na babayaran ka ng Panginoon higit sa inaasahan mo. Naalala ko tuloy yung karanasan ng isang balong babae sa panahon ni Elias. Karoon ng kagutom, halos wala na silang makain. Last na nga ang saing, last na ang luto yung nasa kanya. Pero nalaman niya na ang taong iyon na humihingi ng pagkain ay lingkod ng Diyos. At ito'y walang iba kundi si Elias. Ano ang ginawa nila? Pinakain nila. Binigyan nila si Elias. Kahit yun na lang yung kanilang pagkain. Ano ang nangyari sa mga nakabasa na ng istoryang ito? Diba? Sila ay pinakain ng Diyos. Sila ay pinagpala ng Diyos, pinrovide ng Diyos ang pangangailangan nila. Yung walang-wala na, yung last na saying na, ay tumagal hanggang sa matapos ang kagutom. Nag-aalala ka ba sa nangyayari sa panahon natin ngayon? Nag-aalala po ba tayo dahil posibleng wala tayong trabaho? Posibleng nag-iisip tayo, papaano na? Gayahin natin mga taga-Pilipos. At sa mahimalang kaparaanan ng Diyos, He will supply all our need. Pangalawa, na pagpapaliwanag kung kanino mapupunta at magiging totoo ang pangakong ito ng Diyos that He will supply all our need. Pangalawa ito, sila na inuunang lagi ang Panginoon. Sabihin ng lahat, inuunang lagi ang Panginoon. Inuunang lagi ang Panginoon. Isa pa, inuunang lagi ang Panginoon. Inuunang lagi ang Panginoon. Hindi po makararanas ng pagpupuno ng Diyos, sila na lumalapit lang sa Diyos kung may tira pang oras. Nabasa ko ngang quote, kahapon yata yon. Kung lumalapit ka daw sa Diyos, kung ikaw ay nasa trouble, you're in trouble. Pag yung nagagawa mo lang lumapit sa Diyos, kapag ikaw ay may problema na yan, ikaw daw ay nasa trouble. Pinapakilala doon na kung hindi mo nagagawang unahin lagi ang Panginoon, in good times, in bad times, delikado ka. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, "Datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Apakaliwanag po ng salita ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God. Seek ye first. Unahin. Ugaliin nating unahin ang Panginoon sa araw-araw. Nakakalungkot kung kahit sa panahong ito, marami nasa quarantine, naka-stay at home, pero hindi pa rin nagagawang unahin ang Panginoon. Noon, ang reason ng mga tao, bakit hindi mo nagawang unahin ang Panginoon? Nagmamadali. Kailangan pang makarating sa school. Kailangan pa makapasok sa trabaho ng tamang oras na hindi na po ako nakagising ng maaga. Kaya hindi ko na nauna ang Diyos. Ngayon, ganun pa rin ang reason. Nasa stay na sa bahay, pero hindi pa rin nagagawang unahin ng Panginoon.
Pagkagising sa umaga, sa halip na maglaan ng time to pray, magbasa ng salita ng Diyos, pero hindi nila nagagawa. Hindi nila nagagawang unahin ng Panginoon. Tapos, mag-i-expect sila na pupunuan ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Na daragdagan ng Diyos ang kanilang mga kakulangan. Napakalaking pagkadaya ng kaaway ng dyablo. Ang pupunuan ng Diyos ng kanilang pangangailangan ay sila na ginagawang una ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Patutunayan sa inyo ng Diyos na tama ang pag-una sa Kanya. Patutunayan niya sa atin ang salitang ito na napakadakila. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bawat pangangailangan natin ay idaragdag sa atin ng Panginoon. Sa panahong ito ng pandemic, ng mga kahirapan, kagipitan, maraming dumadaing wala nang makain, maraming dumadaing na bakit ang tagal ng tulong, relief. Sinasabi ko sa inyo, unahin niyo ang Panginoon. Paggising niyo sa umaga, mag-pray. Paggising niyo sa umaga, pagkatapos mag-pray, magbasa kayo ng Biblia. Ugaliin niyo yan at patutunayan sa atin ng Diyos na ang sino mang umuuna sa Kanya ay tiyak na pagpapalain niya. Hallelujah. Pangatlo, kanino magiging totoo yung promise ng Panginoon that He will supply all our need. Kanino magiging totoo ito? Dito, pangatlo. Ang dalangin ko sa Diyos, patuloy na magkaroon kayo ng pusong matanggapin. Dalangin ko sa Diyos, dito sa pangatlo, magkaroon kayo ng pusong may pananampalataya sa salita ng Diyos. Pagkat ito yung pangatlo, ito yung kapag naririnig ng marami, nagiging mahirap sa kanila na ito'y tanggapin. Nagiging mahirap sa kanila na ito'y ipamuhay. Sa marami, ito'y kanilang katitisuran. Ano po ba itong pangatlo? Kung ito inyong matatanggap, patutunayan sa inyo ng Panginoon ang kanyang pangako. Ang pangatlo ay ito, sila na nagbabayad ng kanilang mga ikapu at kaloob sa Panginoon. Ulitin ko, sila na nagbabayad ng kanilang mga ikapu at kaloob sa Panginoon. Sasabihin marahil ng ilan sa inyo, paano? Gipit na nga kami. Nakakaranas na nga ng kahirapan at saka hindi kami nagpupuntang church. Paano kami magbibigay ng aming kaloob? Paano kami magbibayad ng aming ikapo? Pero bago yan, ano muna yung ikapo para sa mga hindi pa bago lamang o hindi pa nagtatagal na nakaka-attend ng gawain? Pag sinabing tithes o ikapo, ito yung 10% ng anumang bagay na ating tinatanggap na halaga. Pag sinabi namang kaloob, anumang halaga ito na kusang loob mo na ibibigay. At ito po'y magkaiba. Iba yung ikapo, iba yung kaloob. Sabi sa Malakias chapter 3, verse 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Apakaliwanag, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi sa kamalig. Yan ay utos ng Diyos at walang ipagagawa ang Diyos sa atin na ating ikalulugi. Walang ipagagawa ang Diyos sa atin na maghatid upang tayo maghikahos, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Yan po yung pagbibigay na hindi maghahatid sa tao sa kawalan. Diba, pag tayo nagbigay, nawawalan tayo. Ngunit kapag ginawa natin ang pagbibigay sa pamagitan ng pagbabayad ng ikapo at pagkakaloob sa Panginoon, ito yung pagbibigay na lalo tayong magkakaroon. Huwag tayong padaya sa mga panahong ito ng kahirapan, sa panahong ito ng kagipitan. Ang dyablo aktibo, na bumubulong, na nagbibigay mensahe sa iyong puso. Huwag ka na munang magbigay. Mas kailangan mo.
Mali. Dinadaya lang tayo ng dyablo. Nais niya na nakawin, nais niya na alisin sa atin yung pagkakataong mapagpala ng Diyos sa panahong ito ng kahirapan. Kayang-kaya tayong pasaganain ng Diyos. Kailangan lamang nating lumakad sa pananampalataya. Tutuloy ko ang pagbasa. Tignan ninyo. Dalhin ninyo ang buo ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hindi po ito nakadepende at hindi po ito pwedeng pigilan yung pagbubuhos ng Diyos dahil wala kang trabaho o dahil ganito nangyayari sa paligid natin. Hindi po sinabi na ibubuhos ng Diyos kapag may trabaho ka. Ibubuhos ng Diyos kapag walang COVID-19. No. Ibubuhos ng Diyos ang blessing sa buhay mo na sumasagana kung ibibigay mo yung para sa Diyos. Kung matuto kang magbayad ng ikapo at magkaloob sa Panginoon. Ano ang challenge ng Panginoon sa atin? Next verse, 11. Paki-flash screen. Hallelujah. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Iingatan tayo ng Diyos. Be-bless niya tayo. Pararanasin niya tayo ng maraming dakilang mga pagpapala. Kailangan lang natin matutong sumunod sa utos ng Panginoon. Alam niyo po ba ang totoo bakit nagigipit ang maraming Kristiyano ngayon? Hindi po dahil sa wala silang trabaho ngayon, hindi po dahil sa COVID-19, hindi po yun ang pinakapangunahing dahilan bakit maraming gipit na para bagang hindi anak ng Diyos ang mga Kristiyano ngayon. Ang dahilan, hindi pagbibigay ng ikapo sa Diyos at pagbibigay ng kanilang kaloob sa Panginoon. Narinig nyo kanina yung announcement ni Pastor Cesar. Binigay niya doon yung kung paano magpadala. Hindi reason na wala tayo sa church, hindi tayo makapagbigay. Pwede tayo mag-send. Panood na lang ulit yung kanyang video. Kunin ninyo kung paano nyo maisesend ang inyong mga ikapo o kaloob. Upang sa gayon, hindi mahadlangan, hindi mapigilan yung pagpupuno ng Diyos ng sagana at higit na higit pa sa buhay natin. Mga kapatid na pinamahal, opportunity sa atin sa ganitong panahon na maranasan yung dakilang provision ng Panginoon na kanyang ipinangako. Hindi para sa lahat ng tao, kundi sa mga taong mabubuhay gaya ng mga taga-Pilipos na laging matulungin sa mga lingkod ng Diyos. Laging handang sumuporta sa anumang makakaya nila sa mga anak ng Diyos. Ang pangakong ito ay para sa kanila na gagawing una ang Panginoon sa kanilang buhay at para sa kanila na handang magbayad ng kanilang ikapo at hindi alintana yung nangyayaring kagipitan, lumakad sa pananampalataya sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, ito ang gagawin ng Diyos sa atin sa panahon ng COVID-19 kung tayo'y magmamasunurin sa kanyang kalooban. Mga awit, ito yung huling talata natin, napakaganda. At ito po ay ipapaunawa ko kalintulad sa panahong ito na ating pinagdaraanan. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Sa nangyayaring ito sa ating paligid, nagkabi-kabila ang kagipitan, kahirapan, pangamba, takot dahil sa mga banta ng sakit. Sa kabila daw nito, ipararanas ng Diyos sa atin
ang kanyang pagpapala. Na dahil dito, sabi, ang ating saro ay aapawan. Magiging blessing pa tayo sa iba. Magiging daluyan pa tayo ng pagpapala. Kailangan natin itong mapayagan sa ating buhay. At upang mangyari ito, gawin natin yung ating napakinggan na mga pagtuturo para tayo ay maging pagpapala din naman sa iba. Mahal tayo ng Panginoon at nawa sa pamamagitan ng maikling sharing na ito na ipakita sa atin ng Panginoon ang daan kung paanong matanggap natin ang kanyang pangako that He will supply all our need. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Dalangin ko sa ating Diyos na buhay na tayong lahat na nakapakinig ng mensaheng ito ay maipamuhay ito at tayong lahat ay makaranas ng pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na buhay. Tayo'y pumikit, tayo manalangin sa Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagtuturong ito. Maraming salamat sa katotohanan ito. Tulungan mo kami na ito'y aming magawa kahit sa panahong ito ng COVID-19. Piliin naming sundin at gawin ang kalooban mo upang sa gayon, hindi ka mapigilan na iunat ang iyong kamay at ibuhos sa buhay namin, sa pamilya namin, sa iglesyang ito namin kinabibilangan ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Pagpalain mo kaming lahat, pagpalain mong lahat ng nakakapakinig na mensaheng ito, pagkalooban mo kami ng tapang at kakayanan na sundin ang iyong kalooban. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin kang lubos, dakilain ka, Ama na nasa langit. Salamat po sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah.